Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Ano ba mga bagay na inaalala mo o saan bagay ka ba nababalisa? Ito ba yung problema sa pera, sa physical, o sa financial at sa kalusugan, di ba? So, yung tatlo na yan, yun ang madalas nating pinoproblema tayong mga tao dito sa mundo. Pero, ano man ang gawin natin guys, hindi na natin yan mababago. So, bakit pa natin uubusin ng oras natin dyan? Enjoy it, di ba? Maging masaya ka sa buhay mo. Kung anong meron ka ngayon, kailangan maging masaya tayo. Dahil pag inisip mo ng inisip yan, mga problema sa buhay, mga worries, mga pagkabalisa, mauubos na lang ang oras. Hindi mo na mamalayan, 80 ka na pala guys. Yun ay kung aabot ka ng 80, di ba? So, kaya nga dapat huwag tayo masyadong mabalisa. Dahil nandyan lang yan, yung mga worries at mga problema. Kaya nga ayon sa Lucas chapter 12, verse 25 to 26, sino sa inyo ang makapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit na isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung di nyo magawa ang mga ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa mga ibang bagay? Di ba? So yun guys, napakalinaw. Huwag daw tayong mabalisa. Kung anumang uri na meron kang iniisip ngayon, di ba? Huwag nating sayangin ang oras natin. Kung halimbawa, bago ka lang mag-asawa, may mga bata kayo, may mga anak kayo guys, di ba? I-enjoy nyo muna anak nyo. Yakapin nyo sila, halikan nyo sila habang nandyan pa. Kasi darating yung araw, di ba? Yung mga anak natin, kahit ako guys, nagulat ako, parang kung hindi mo na makikita yung picture nila ng mga bata sila, parang magugulat ka na lang, di ba? Na isang iglap lang, malalaki na yung mga bata. May mga sari-sarili na silang lakad, lalo na pag high school na sila, college na sila. Wala na yung dati, minsan kahit yakapin mo, nahihiya pa yan. Hindi na rin sila umahalik, di ba? At sa mga magulang naman, di ba? Kung nagkasala kayo sa magulang nyo, sa kapatid nyo, o kung sino man sa inyong mga kapamilya, magpatawad na kayo. Magpakumbaba ka na dahil nga maiksi lang ang buhay. Huwag mo nang sayangin. I-enjoy mo na. Huwag mo nang isipin kung sino may kasalanan. Di ba? Huwag nyo nang pag-usapan kung ano man. Basta lumipas na yon, magkapatawaran, ibalik ang dating magandang relasyon bilang isang pamilya. Kasi yun ang nagiging problema, di ba? Pataasan ng pride. Di ba? Eh, siya may kasalanan, kailangan siya lumapit sa akin. Siya humingi ng tawad. Lalo na kung may mas matanda ka sa kanya. Nangyayari po yan sa atin. Di ba? Nangyayari yan sa ating buhay. Pero, gaya na sabi ko, o gaya ng sabi ng binasa natin, ni kahit isang oras hindi mo madudugtungan ng buhay mo. Malay mo, di ba? Bukas, wala ka na. Eh kung may sama ka ng loob sa kapatid mo, sa nanay mo, di ba? Sa pinsan mo, o kung sino pa mang malalapit sa iyo. Di ba sayang ang panahon? Kasi mas mabuti na yung payapa tayo. Kaysa sa mga marami kang kasamaan ng loob, marami kang nakakaaway. Maganda na yung aalis ka ng maayos sa mundong ito at wala kang kaaway na tao. At siyempre, masiyahan na tayo guys kung anong meron tayo ngayon. Kung hindi ka pa mayaman ngayon, simpleng buhay ka pala, pasalamat ka na, di ba? Hindi lang naman na ngayon na panahon nito, baka malay mo in the near future, yayaman ka rin kung magsisikap ka. Kaya mga problema natin guys, di ba? Yung lungkot, pag may lungkot, makilungkot tayo. Di ba? Makiramay tayo sa mga taong o malalapit sa atin kung dumaranas man sila. Kasi kailangan mo rin mag-ready, di ba? Halimbawa, di ba, yung namatay nyo sa kaibigan mo, kailangan mo rin mag-ready doon kung paano maging malungkot kasi sa ayot kasi gusto mo darating at darating sa iyo. Diba? At kung may kasiyahan naman, may birthday,
anniversary, wedding at kung ano-ano pa, makisaya ka. Kasi nga, sayang yung panahon na nandun ka, nakikipagkwentuhan ka, di ba? Sa mga old friends mo, kaklase mo ng elementary, nung high school, sayang, di ba? Kung hindi ka nakikipag-salamuha. Minsan, iniisip mo lang, hindi, magtipid ako, di ako luluwas. Wala na po, may mga reunion, di ba? So, pumunta ka, di ba? At kung magtatrabaho ka sa isang linggo, pagod na pagod ka, Monday to Friday, minsan Saturday pa. Minsan, pinapapasok pa ng linggo. Kailangan mo rin magpahinga. I-enjoy mo. Kahit isang oras ang break mo, isang araw ang day off mo, isang linggo, isang buwan, di ba? Isang taon. So, kailangan ina-avail mo yan. Kasi hindi mo na nga alam kung ma-avail mo pa yan sa mga susunod na araw. Kasi nga, ni isang oras walang makakapadugtong sa ating buhay. Ang Diyos lang ang may alam. Kaya kung nagkatampuhan, magkapatawaran na. Di ba? Huwag mo nang isipin kung ano pa man yung naging hindi nyo pagkakaunawaan o hindi nyo napagkasunduan. Mas maganda yung masayang pamilya, di ba? Wala kang kaaway, lahat ng tutulungan, pinapakita yung pagmamahalan. So, dyan po ang ipagdasal natin na sana habang nandito tayo, puro kabutihan, puro pagtulong sa ating kapwa ang ating gagawin habang tayo ay nandito para ma-enjoy natin ang ating buhay. Hindi lang puro pasakit, sakripisyo. Di ba? Kung ano meron nandyan, pag may kasiyahan, makipagsaya ka talaga. Pag may lungkot, makipaglungkot ka. Makikiramay ka. So, ganun po ang buhay. Di ba? Kaya, huwag mong tipirin ang sarili mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo dyan sa bahay nyo. Ayaw mo na lumabas kasi natitipid ka. Kumain ka ng masasarap na pagkain pag nandiyan ka lang sa bahay. Di ba? So, yan po ang ating hingin sa Diyos na sana ay malagpasan natin yung mga pagsubok, mga problema at hindi na tayo mabalisa. Kung maraming problema, nandyan ang Diyos. Katulong natin. Hindi siya nagpapabaya. Lagi natin siyang kasama sa ating buhay. Basta kung ikay manampalataya, di ba? Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansyal. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at ikay magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man ang nararanasan mo ngayon, hingin mo lang sa Diyos, tsak yun ay kanyang pagkakaloob sa takdang panahon. So tayo po manalangin. Lord, patawarin niyo po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa araw na ito na binagkaloob niyong biyaya. Sa kabila po ng limitado lang ang aming kakayahan, ang aming emotion, mga kakulangan sa buhay. Kayo na po ang magpuno sa mga bagay na to para sa aming buhay. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Waiting na po sa buhay at bedridden na. At kung ano-ano pa mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po Lord na niyo mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, haplusin niyo po, at tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At sa pamilyang nagkasira-sira, nagkaaway-away, dahil sa hindi pagkakaunawan, pagbigis-bigisin niyo po muli kanilang pamilya at magkapatawaran na po sana sila. Ganun din po Lord sa financial na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, pambayad ng matrikula, pambili ng gamot, ang suporta sa pamilya, at kung ano-ano pa Lord. I-bless mo ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus sa mga nilalaman. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus. Thank you very much po.